Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol na naman sa isang gadget na 3-in-1. Ito'y isang locator, isang scanner, at pwede rin siyang maging metal detector. At bago natin yan tatalakayin, ako'y mag-shoutout muna sa ating magandang buhay. Shoutout muna tayo mga katiyats. Shoutout kay Jigo Gabrines, Arnel Manliguez, Raul Filisilda, Turio Bulsao, Hyacinto Fimia, Maridel Di Castro. Shoutout din kina Jeffer Makiran, ICL MTH, Ariel Consinsino, Arnold Wapen, Aligini Tumanday, Francisco Balungoy, Victor Bayang, Dan Ratunil, Genesis Barrientos, Rubilin Lopez, and also shout out kina Edwin Paipa, Julius Ray Espinosa, Du Dacalius, Lito Taborada, Warley Flores, RGS Copy Center, Jasmine Bartolome, Renante Tapol, and Tujuan Gam. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. At tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Okay mga katiyats, ang ating i-feature sa ngayon na scanners and same time metal detector, dalawa siya. Pwedeng locator ito at pwedeng metal detector. Ang kanyang brand is Viper, made in Germany. Ang kanyang ma-detect ay 50 meters deep. Ang kanyang operating principle is 6 search system. Meron siyang 6 na klaseng panghanap ng ating hinahanap na mga minerals. Meron din ito warranty sa kumpanya na 5 years warranty. Ito ang Viper, made in Germany. At ang halaga nito ay nasa, estimate ko lang ito, 500,000 up to 600,000 pesos. At mabibili nyo ito of course sa ating tindahan, ang Bourbon Electronica sa Cavite, sa kanilang telephone number 0975-6675-030 at hanapin Roniel Bourbon. Okay, so Viper metal detector is a multi-technology metal detector with multiple detection tools. Okay, marami siyang gamit, napaka-high-tech nito. Meron siyang tinatawag na Intelligent Multi-Transceiver Unit. Okay, at para hindi tayo maguluhan, punta na tayo kaagad sa kanyang 6 search system. Una diyan ay kanyang manual long range system. Under sa manual long range system ay makapag-detect siya ng gold, silver, copper, iron, diamonds, platinum, and bronze. So marami siyang ma-detect na minerals gaya dito sa picture. Touchscreen kasi ito, i-touch mo lang ang gusto mong hanapin na minerals sa nakalista dyan. So meron dito target. Ayan. Meron siyang front scan range na merong distance siyang from 250 meters up to 3,000 meters. Ibig sabihin ay horizontal ang search natin, hindi palalim. Yan ang tinatawag na locator, yung pag-locate muna. So, itong tinatawag siya na front scan range. So, ang layo na ma-detect ay napakalayo, 3,000 meters. From 250 minimum to 3,000 meters. Dito naman tayo sa pinakamalalim niya na ma-detect, maximum deep search. Okay, meron siyang maximum of 50 meters deep. Okay, gaya dito sa itong monitor, ito yung front monitor ng Viper. Makikita nyo dyan 50 kaguhit lahat yan, at dito sa example ay 28 meters ang kanyang na-detect.
na lalim. Kaya magrehistro yan sa screen kung ilang meters ang lalim ng inyong na-detect. Kaya napaka-high-tech ng mga gamit na ito. Kaya nga lang merong kamahalan. Dito naman ay may compass siya, parang compass. Then makikita mo yung umiikot na ay gumagalaw na compass at malalaman mo kung saan ka na direksyon. Okay, kagaya dito. Ngayon ay puntahan natin ang target depth. Ang kanyang monitor, it is the maximum depth of potential target that the device can reach to find potential targets, and its value can be set from 0 to 100 meters. Ito, maset mo na naman dito, mga ka-TH. So, merong horizontal at deep. Ang lalim ay 60 meters kung vertical deep, at kung horizontal naman na deep, example horizontal tunnel, ay pwede siya sa 2,550 na distance. Mas malayo ang ma-detect niya kapag horizontal or forward. Pero pag vertical, 60 lang meters ang lalim ng detection. Dito naman sa tracking target, makikita nyo dito sa monitor, click mo lang ang tracking target, ay makikita mo kung nasaan na ang hinahanap na minerals. Example dito, nasa left. So, lumiko ka papuntang left. Makikita mo naman sa itong monitor kung nakasentro ka na. Kaya dito sa picture na ito, ay nasa left. Kaya liko ka konti sa left, mag-adjust. So, makikita dyan, tracking target. Ngayon, ito yung report. Ito yung pinaka-importante. Ang report kasi dito ay makikita nyo ang itong report ng gadget. Ang resulta ng kanyang pag-scan. Halimbawa dito, ang nakita niya ay mayroong ginto. Pero mas marami ang iron. Ang iron ay 27%. While ang gold is 10 lang. At merong 1% chance na may diamond. At meron ding silver konti. Kaya maigi na ito kasi malaman natin na mas marami pala ang iron sa lugar. Ito naman ay hindi ito Yamashita Treasures, itong kanilang na-detect dyan. Yan ay mga minerals, natural minerals sa lupa. At kung Yamashita Treasures, yan ay automatic ang gold yan ay aabot yan sa 90%. Okay, punta tayo sa soil type. Ito maganda rin ito, mga ka-TH, ang soil type. Kasi i-click mo dyan kung anong klaseng lupa nandyan ka. Example, nasa bundok ka na gravel or mabuhangin. Kaya i-click mo ang sandy. At kung nasa beach ka naman, ganun din. At kung medyo kulay pula or yung maputik ay clay, ayan. At kung highly mineralized ay mineral. Kaya hindi tayo magkakamali sa pag-detect kasi merong setting ng klaseng lupa. Ang gadget na ito na Viper from Germany, magaling. Kaya meron kasi mga nagtanong sa akin kung maganda ba ang Viper. Kaya sinerch ko ito ngayon para ibahagi sa inyo na maganda pala ito kasi made in Germany. Meron siyang mga search frequency na mataas na search frequency hanggang 5,000 MHz. Okay, at sa analog, ang frequency ay tunog. Sa analog kasi na metal detector, halimbawa yung MD88, yung mga luma na noon, kaya ka nagsuot ng headphone kasi ang frequency ay nakapag-detect din ng metal underground.
kasi yung kanyang detection na yung sa pulse detection niya ay mahina na, pero ang frequency ay mas malalim ang maabot ng frequency at babalik sa iyo ang parang reading ng mag-bounce back yang frequency at marinig mo na mayroon pang tunog. Kung may tunog na matinis, yan ay metal. Ngayon ito kasi ay digital na ito, kaya makita natin dito ay itong pagtaas at pagbaba nitong mga coil dyan. Ayan, itong graph. Kaya yung katulad ng ng Gemini 3, yun ay may frequency. Kaya magtaka tayo bakit tunog ng tunog ito. Importante ang tunog kasi diyan mo mapakinggan ang pagbago-bago ng tunog. Kaya praktisin nyo kung meron kayong Gemini 3 ang frequency. Magbaon kayo ng metal sa malalim at magbaon din sa mababaw. Ngayon i-compare nyo ang mga tunog nila. Diyan nyo malalaman kung merong metal. Practice lang palagi yan. Frequency, minsan hindi natin yan ginagamit sa ating mga gadget kasi parang annoying siya. Tunog ng tunog. Lalo na sa mga analog katulad ng Gemini 3. Ang gamit ko noon MD88, 3 meters deep lang ang ma-detect na ng kanyang itong palo ng kanyang needle ay 3 meters, pero sa frequency ay aabot ng 5 meters. Yun ang pagkakaiba. Kaya practice ng practice lang mga katiyats. Ito yung kanyang forward detection. Okay. So dito maglakad-lakad ka lang. So meron siyang effectivity range na 3,000 meters. Dito sa example ay 1,008 meters ay meron siyang na-detect. Ayan, yan ang maganda sa Viper. Locator pa siya. At kung gusto mong mag-detect ay ikabit lang yan doon sa kanyang yung handle at magiging metal detector na siya. Dito naman sa lalim, 50 meters ang deep. Nabanggit na natin ito kanina, pero dito sa example ay magrehistro sa inyong screen na 15 meters lang ang inyong na-detect na metal or gold or minerals. Ayan, makikita nyo ang 15 meters sa deep. Dito ay dalawa kasi ang search coil niya. Kapag metal detector mode na siya, ikabit mo yung dalawang search coil. Yung isang search coil ay PS36, yung isa ay PS28. Ayan, kung anong ginagamit mo, yun ang iilaw. Example ditong kinabit niya ay PS28. Ito naman sa calibration, all metals ang nilagay mo para ma-detect lahat. At lalabas dito sa kulay na blue na bilog kung anong na-detect mo. It's either non-ferrous or ferrous. Ang lumabas dito ay non-ferrous. So pwedeng gold, pwedeng silver, or kung anumang mamahalin na hindi metal. Meron din itong tinatawag na acoustic threshold. Ibig sabihin mga tunog. Kaya i-master nyo na lang ang threshold ng mga tunog. Merong tunog yan palagi. Kapag mag-calibrate ng metal detector, ay lagyan mo ng tinatawag na threshold. Yung threshold ay yung in-between sa pag-detect at in-between sa walang ma-detect. Bali, yun na yung boundary. Kailangan lagyan mo ng maliit na sounds. Okay, so napakaraming setting nito ng Viper. Kaya kapag bumili na kayo doon sa Bourbon Electronica, ay tuturuan kayo nila through video call. Mag-video lang kayo. Hawak mo yung gamit mo na nabili at hawak rin nila yung kapareho na modelo at tuturuan kayo via
video calls. Okay, so don't worry kung bibili kayo niyan. Talagang mahirap gamitin yan kasi napakaraming function. Mas mahirap pa yung gamitin sa mga makabagong cellphone ngayon. Kaya practice ng practice lamang mga katiyats. Okay, yan ang Viper. Made in Germany. Ang kanyang battery is supplied to the device by a 12-volt lithium-ion polymer battery. Ang polymer battery or lithium-ion polymer ay aabot yan sa, ako nag full charge ako niyan, aabot ng 8 hours sa paggamit. Buong araw ako sa bundok, so 8 hours yun. Nag-umpisa ako ng 8 in the morning, natapos alas 5. At hindi pa yun na low-bat, meron pa ring charge yun. Kaya napakaganda ng battery na lithium-ion polymer. At yan ang gamit dyan sa Viper. Okay, atin balikan ang presyo ng Viper unit na ito. Sa dollars ay yan ay almost $5,000. Pero sa Philippine money, ito nga pala yung dalawang coil niya, ang PS36 at PS28. Mas malaki yung isa. Ito yung ganyang sensor kapag ginamit na natin siya sa forward movement or itong tinatawag natin na pag-locate ng layo ng distansya, hindi ng lalim. At ito ang kanyang itsura kapag ikinabit na natin ang coil at gagamitin na natin siya na metal detector. At tinanggal natin yung nakakabit dito sa dulo na sensor para sa forward movement. Okay, so balikan natin. Ang Viper metal detector is a multi-technologies metal detector with 6 search system that include the needs of all prospectors, amateurs, beginners, or even professional. Ang gumawa sa kanya ang kumpanyang Mega Detection. Ang lalim na ma-detect 50 meters, made in Germany. At kapag made in Germany ay maganda talaga. 6 search system ang kanyang operating principle at merong warranty na 5 years. Okay, at ang unit na yan ay nabibili ngayon sa The Bourbon Electronica, Cavite, Metro, Manila. Kaya tawag na kayo doon, 0975-6675-030. Hanapin si John at si Roniel Bourbon. Okay, maraming salamat mga katiyats. Ako'y magpaalam na. I'll see you in my next video.